Tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Minsan ho akong nakapanood ng isang advertisement patungkol sa isang partikular na espesyal na kama na ang tawag ay sleep comfort or select comfort bed. Or ang tawag ngayon dito ay sleep number. Wala nang special patungkol sa kama na ito. Walang special sa kama na ito ay may pindutan sa magkabilang panig na pwede kang maglagay ng numero ng 1 to 100 at yung numero na yun ang magdidikta kung gaano katigas o kalambot ang iyong hinihigaan. So kung ang gusto ng mister ay matigas, pwede niyang ilagay sa 80, 70. Kung ang gusto ni Mrs. ay malambot, pwede niyang ilagay sa 10, 15, or 30. At malaya silang magdesisyon kung anong klaseng lambot o tigas ang kanilang, kung saan sila komportable na higaan. Well, paano kung ang kamang ito ay walang dalawang side, kung hindi yung buong kama ang naapektuhan? Kung ang gusto ni Mr. ay mas firm o ang gusto ni Mrs. ay mas malambot or vice versa, paano na lang ang mangyayari? Magigibang away gabi-gabi bago matulog? Or magiging malaking usapan ba at hukayan ng kasaysayan ng kanilang pagsasama at sino ang magdedetermina kung anong numero ang gagamitin nila sa kanilang pagtulog? Paano kung kasama nila ang mga bata sa higaan at merong 3, 4 o 5 mahihiga sa higaan na yon? Sino o paano idedetermina ito? Well, kunin natin ang larawan na ito at i-apply natin sa church na hindi lamang 3, 4 o 5 tao, kung hindi merong minsan 30, 50, kung 100, 200 o higit pang mga tao sa loob ng iglesia. Kung ang issue ay hindi patungkol sa kasalanan at ang issue ay hindi patungkol sa mga pangunahing katuruan ng salita ng Diyos at madalas may mga pagkakataon ang nagiging issue ay mga preferensya. Kagaya ng lambot ng higaan. Walang pinag-uusapang kasalanan. Hindi masama kung 10 lang ang gusto. Hindi rin naman mas banal kung nakahiga dun sa 100. Kung alin lang ang mas preferred. At may mga pagkakataon sa loob ng iglesia ang nagdudulot ng mga pagkakahati-hati, pagkakasamaan ng loob, at paghahatulan ng isa't isa ay ang mga preferensya. At ito ay malinaw kay Apostol Pablo, kaya binigyan niya ito ng matinding pansin. Actually, mahaba-haba ang binigay na atensyon ni Apostol Pablo dito. Buong chapter 14 hanggang chapter 15 verse number 13. So binigyan na ito ng matinding atensyon. And as a church, ay magiging malaking pakinabang sa atin kapag natutunan natin ang mga bagay na ito. Maraming away, maraming samaan ng loob ang maiiwasan sa loob ng iglesia kapag sa biyaya ng Panginoon or even outside, even other believers from other churches ay maiiwasan natin kapag natutunan natin ang mga prinsipyo at katotohanan ng salita ng Diyos na nilatag ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. Again, ang mensahe ay ito: believers must receive each other because God has accepted us in Christ and must not preferential differences divide us. Ang mga mananampalataya ay kailangan tanggapin, mahalin ang isa't isa. Bakit? Anong pangunahing basihan? Sapagkat tayo ay tinanggap ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At huwag nating hayaan ang mga preferensya o maliliit na mga bagay ang maghati sa atin. Well, bago tayo patuloy na mag-aral, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming hinihingi, Panginoon, ang iyong pagtuturo, ang iyong liwanag. O Diyos, aming kinikilala, ang aming puso ay madaya na kahit sa mga katotohanan na ito, ay pwedeng umusbong ang pag-abuso. Kaya, O Diyos, bantayan mo nawa kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi hanapin ang mga palusot. Kung hindi, Panginoon, hanapin, alamin ang iyong katotohanan. At ito, Panginoon, ay mai-apply sa aming mga buhay, sa ikababanal naming personal, at sa kapatuloy na ikakatatag at ikaiingat ng iyong buong iglesia. At lalo tigit, O Diyos, aming inihiling ang iyong habag at biyaya sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Maawa ka, Panginoon, at ikaw po ang magligtas. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo.
Amen. Well, again, just to remind us kung nasaan ho tayo sa ating pag-aaral, we are on the applicatory part ng letter ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong nasa Roma. Mula sa chapter 1 hanggang chapter 11, verse 36, diniscuss niya ang napakadakilang mga katotohanan patungkol sa kaligtasan. And sa biyaya ng Diyos atin itong napag-aralan. And mula sa chapter 12 verse 1 hanggang Romans chapter 16, yes, ito'y puno ng mga katotohanan pero madalas ito ay mga aplikasyon. Ngayon na tayo'y Kristiyano na, paano tayo mabubuhay? At nakita natin yun sa chapter 12, chapter 13, relation sa government, nandun din. Ngayon, bumabalik si Apostol Pablo sa loob ng iglesia, sa ating relasyon sa isa't isa, bilang mga tinubos, bilang mga tumanggap na mga patong-patong na kahabagan ng Diyos na nagligtas sa atin. How should we relate to one another inside the church, maging sa mga paraan na mga pagkakataon na maaaring magkaiba tayo ng preferensya, magkaiba tayo minsan ng kinalakihan, ng kultura, ng background. And yes, ganun ang church. Ang church ay puno ng mga tao na galing sa iba't ibang mga lugar, galing sa iba't ibang mga kultura, galing sa iba't ibang mga kinalakihan. At magsasama-sama yun sa loob ng iglesia, and there bound to be differences. At kung merong mga pagkakaiba, ay madalas magkakaroon ng friction. Well, last Sunday, nilatag natin ang pinakapundasyon para mas maunawaan natin ang mga passages or mga salita na sinabi ni Apostol Pablo dito. We pointed out na ang church ay isang bagong katawan na kung saan ang Hudyo at mga hindi Hudyo o mga Hentil ay pinagkaisa ng Panginoon sa loob ng iglesia. Ito ay napakadakilang biyaya ng kaligtasan. And commonly, ang napakaraming mga biyaya ng kaligtasan ay commonly shared sa lahat ng mga Kristiyano. Pero sa mga Kristiyanong nasa loob ng iglesia, as we have said, ay merong mga pagkakaiba. At ang mga pagkakaibang ito ay maaari magdulot ng problema, ng friction, even division sa loob ng church. And last Sunday, isa sa mga mahalaga na ginawa nating maliwanag, at dito sa pagkakataon na ito, ay si Apostol Pablo ay hindi nagdi-deal sa mga gospel issues. For example, sa Galatians chapter 4, puntahan lang natin sa Galatians chapter 4 for us to be reminded, kapag patungkol sa ebanghelyo, pag pinag-uusapan na yung puso ng Kristyanidad, ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 4 verse 9, "But now after that ye have known God, or rather are known of God," translation, pagkatapos niyong maligtas, pagkatapos niyong magpakilalang Kristiyano, "How turn ye again to the weak and beggarly elements whereunto ye desire again to be in bondage?" Bakit kayo bumabalik sa mga bagay na yan? Ano yun? Verse 10, "Ye observe days and months and times and years." Bumabalik kayo sa mga pag-oobserba na mga practices, mga festivals na ito. At ang sabi ni Apostol Pablo, verse number 11, as I have preached through Galatians, sabi maaaring isa ito sa pinakamalungkot na statement sa bagong tipan. Ang sabi ni Apostol Pablo, "I am afraid of you lest I have bestowed upon you labor in vain." Natatakot ako na baka mamaya yung aking pagpapagal sa inyo, yung aking pangangaral ng Ebanghelyo, pagtuturo ng salita ng Diyos ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi pala kayo totoong naligtas. Now, compare that sa Romans chapter 14, verse 5. "One man esteemeth one day above another. Another esteemeth every day alike." Ano sabi ni Pablo? "Let every man be fully persuaded in his own mind." Ano ang malaking pagkakaiba? Sa Galatians, ang gospel ay napipilipit. Sinusubukan nilang idagdag ang mga legalistic rules na ito, ang mga observance na ito ng mga festivals ng circumcision and observance of the law para maligtas ang isang tao. Yun ang problema sa Galatia. At yun ang binitreat ni Apostol Pablo, kaya ganun katindi yung mga salita niya. Pero pagdating sa Romans, iba. Pagdating sa Romans ay binibigyan ng pansin, yes, parehong Kristiyano.
pero merong pagkakaiba sila sa kanilang opinyon. Meron silang pagkakaiba sa kanilang pananaw pagdating sa observance of days. Bigyan ko kayo ng halimbawa, magkaiba. Parehong Kristiyano, pero magkaiba pagdating sa Pasko. Nakakuha niyo? Parehong Kristiyano, pero magkaiba pagdating sa Christmas tree. Meron ba? Yes, meron. Ngayon, paano magsasama sa loob ng iglesia ang dalawang Kristiyano na yun? Paano makikitungo ang isang Kristiyano sa isang nagse-celebrate ng Pasko sa isang Kristiyano na hindi nagse-celebrate ng Pasko? So sana makita natin yung pagkakaiba dito. So isang mahalaga na makikita natin, we must like Apostle Paul, kagaya ni Apostol Pablo, ay mag-exercise ng napakahalagang spiritual discernment na hindi natin kailangang iakyat ang lahat ng issue to be gospel issue. Ay, hindi ka nagdidiwang ng Pasko? Kristiyano ka ba? Teka muna, wala, hindi yun ang pinag-uusapan. Ay, ikaw nagdidiwang ka ng Pasko, may Christmas tree ka sa bahay, pagano ka, pagano. At merong mga mananampalataya, ganun magtratuhan. At dito natin makikita yung halaga na yung discernment natin when it comes to issues. Is this a gospel issue? Is this a preference issue? Maging sa mga doktrina, ito ba ay, yes, lahat ng katotohanan ay mahalaga, pero merong mas mahalaga. Merong primary, merong secondary na mga bagay-bagay. At makikita natin yun dito sa ating pag-aaral. Now again, we are not talking about compromising ang mga malilinaw na biblikal na katotohanan, pero may mga pagkakataon na kailangan natin na maging gracious, kailangan natin na maging considerate, kailangan natin na maging patient, lalo na kung tayo ang nasa kategorya ng strong Christian at makikipag-deal tayo sa brethren who are weak. Maaaring may kahinaan. At isa sa mga kaparaanan na nakikita o sa lugar na nakikita ang kahinaan or let's use the word immaturity ng ilang mga mananampalataya, and when it comes to knowledge and the application of it. For example, sa 1 Corinthians chapter 8, 1 Corinthians chapter 8, ang sabi ni Apostol Pablo, but to us there is but one God. Importanteng doktrina ba ito? Yes. Naniniwala tayo na meron lang iisang Diyos, the Father of whom are all things, and we are in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Verse 8, howbeit there is not in every man that knowledge. Hindi lahat, nung panahon na yon sa loob ng church at Corinth, hindi lahat ng Kristiyano ay merong ganap na pagkaunawa ng mga bagay na yon. Mahina pa sila. Kulang pa sila sa paglago. At ang sabi ni Apostle Pablo, for some with conscience of the idol unto this hour, eat it as a thing offered unto an idol. Para bang ganito, magbigay ako ng sa'yo ng sapatos. Brad, ang sapatos na to, sapatos to ni Superman. Eh naman, titignan mo. Wala namang Superman ah. Likhang isip lang si Superman. Hindi naman totoong may Superman. Sapatos lang yan. Pero meron, maaaring talagang mula nung bata siya, tagahanga ni Superman. At paniwalang-paniwala siya kay Superman. At nung sinabi, ito'y sapatos, iba ang dating. At maaaring may mga Kristiyano noon sa Corinto, galing sila sa pagan worship, galing sila sa pagsamba ng maraming mga Diyos-Diyosan, at para sa kanila may epekto pa rin yun, at maaaring may mga pagkain na inalay sa Diyos-Diyosan. Wala namang Diyos-Diyosan. Yung kahoy na yun ay kahoy, yung bato na yun ay bato. Ilagay mo man yung tinapay o prutas sa harapan ng kahoy at bato na yun, wala silang kayang gawin. So kainin mo man yun, walang epekto. Alam natin yun. Pero sabi ni Pablo, hindi sa lahat may ganong kaalaman. May kakulangan sa paglago sa kaalaman.
So anong gagawin natin? Rararatin natin yung kapatid natin na yun sa pananampalataya? Pipilitin natin siyang kumain ng isang bagay na sa tingin niya ay masama? So muli, makikita ho natin na even in knowledge or in understanding ng mga doktrina ay kailangan natin na mag-exercise ng patience and loving discernment sa atin hong mga kapatid sa Panginoon. Anong utos sa atin sa verse number 1, Romans chapter 14? Him that is weak in the faith. Again, yung faith dito, ang weakness dito na tinutukoy ay hindi yung mahina yung kanyang tiwala sa Diyos, kundi primarily may kinalaman ito sa maturity nila bilang Kristiyano at may kinalaman ito sa kanilang kaalaman at aplikasyon ng kanilang ng katotohanan sa kanilang mga buhay. Ano ang utos? Receive ye. Tanggapin ng mga malalakas yung mga mahihina. At tatanggapin sila, ang sabi ng salita ng Diyos, not in doubtful disputations. Hindi sa pagtatalo-talo. Hindi para, sige, halika rito kapatid, halika rito. Alam mo yung paniniwala. Kasi ngayon, didikdikin mo siya, dudurugin mo siya, at pipipilit mo sa kanya na malunok niya agad. Not in doubtful disputations. So yes, may iba-ibang kultura, may iba't-ibang level ng paglago sa loob ng church. May tinatawag na weak Christians. Ito yung mga mananampalataya. Yes, mananampalataya sila pero may kahinaan na maaaring dahil sa kanilang mga preferensya at mga nakaraang karanasan, mga nakaraang buhay, lalo na yung pinanggalingan nila bago sila maging Kristiyano, ay kulang pa sa aplikasyon or kaalaman at kaaplikasyon ng kaalaman na meron sila kay Kristo. At hindi nila ma-enjoy yung kanilang liberty kay Jesus. At meron namang mga strong Christians, doon yung kanilang maturity, na kung saan doon na kanilang pagkaunawa sa liberty or kalayaan na meron sila kay Kristo at na-enjoy nila ito and hindi sila constrained o napipigilan ng mga seremonya sa tradisyon at ritual kung hindi nakatingin sila kay Kristo at sa kalayaan na meron sila. So ito ay mga malalakas na mga mananampalataya, doon yung maturity. So balik tayo sa Romans chapter 14, verse number 1. Sa verse number 1, ang sabi sa ESV, as for the one who is weak in faith, welcome him. I-welcome natin yung mahina sa pananampalataya. I-welcome pa rin natin kahit merong kakapusan sa kanyang pagkaunawa, sa kanyang pagkaalam pagdating sa ilang mga doktrina ng salita ng Panginoon. I-welcome pa rin natin. That word welcome means to be a companion of, to associate with, to receive kindly. Tanggapin ng may kahinahunan, maging hospitable, to draw to oneself, to be a friend of. Maging kaibigan, mahalin pa rin natin. At yun yung utos sa atin. At muli ho, alam ko ho, at isa sa mga halimbawa ko maya-maya ay ang doktrina ng election and how I love the doctrine of God's sovereign election unto salvation. Pero meron mga Kristiyano na hindi naniniwala doon. Totoong Kristiyano na hindi naniniwala doon. Anong gagawin ko sa kanila? I-reject ko ba sila? Walang utos ng salita ng Panginoon ay tanggapin. Ituring sila na kapatid sa Panginoon. Yes, kapatid sa Panginoon na maaaring nating tingnan na may kahinaan. At anong gagawin natin sa may kahinaan? Sisipain? O tutulungan at pagbiministeryuhan? Ang mga malalakas na mananampalataya ay inuutusan ng salita ng Diyos na i-welcome ang mga mahihina. Not in quarrelsome or to quarrel over opinions, sabi ng isang translation, or doubtful disputations. Ang better translation na ito, for the purpose of passing judgment on opinions. Talagang tatanggapin mo siya, halika rito, sige. Pero ang layunin mo ay para dikdikin siya at hatulan yung kanyang mga pananaw. Again, the subject ay hindi patungkol sa mga moral issues, hindi patungkol sa mga major doctrinal issues, and so we must exercise proper judgment patungkol sa bagay na ito. Let me quote si John MacArthur, sabi niya, the mature believer should not sit in judgment on the sincere but underdeveloped thoughts that govern the weak believer's conduct.
Ang mature na Kristiyano, and yes, sabihin natin sa biyaya ng Diyos, ikaw ay lumago sa kaalaman at aplikasyon na ito. Hindi tayo dapat maupo ng may paghuhusga sa mga sincere na Kristiyano. Pero kulang ang kaalaman at aplikasyon. Ang utos sa atin ay tanggapin sila. Ito ay maaaring maging malaking blessing at paalala, lalo na sa mga tao na masyadong opinionated pagdating sa lahat ng bagay at makikipag-engage sila sa lahat ng uri ng pakikipagtalo maging sa social media over even in the smallest issues. Yes, I am all for truth. Kaya dapat ikahiya ang katotohanan. Pero lalo na kapag ang kausap natin at kadil natin ay kapatid sa Panginoon, i-exercise pa rin ang pagmamahal. Exercise pa rin ang pasensya. Totoo ang sabi ni Alistair Begg, ang doctrine of election at madalas malaki ang pagtatalo usapin patungkol doon. Pero ang doctrine of election, the wrong tulip, ay hindi isang malaking maso na ipangpupukpuk natin sa ulo ng ibang mga kapatid natin sa Panginoon. So tulungan nawa tayo ng Panginoon na magkaroon ng gentleness. Mag-exercise ng patience. Now, ano ang binigay na example dito ni Apostol Pablo? Now, hindi ko alam kung merong inside information si Apostol Pablo, pero as far as I know, sa Romans chapter 1, ang sabi ni Pablo, hindi pa siya nakakarating sa church at Rome. Sabi niya, nawa pagpalain ng Diyos yung aking biyahe patungo sa inyo, gusto ko kayong makita. Pero maaaring sa experience si Apostol Pablo sa maraming mga churches na sa biyaya ng Diyos ay naitayo niya at napagpastoran niya at nakasalamuhan niya ang mga mananampalataya, higit sa malamang he has witnessed ang mga pagkakataon na kung saan ang mga Kristiyano ay nag-uumpugan ng ulo sa loob ng church. Ang binigay niyang halimbawa ito, verse 2, "For one believeth that he may eat all things, and that is the strong." Bakit? "Another who is weak eateth herbs." Now, iniibig sabihin dito na pag ikaw ay mahilig kumain ng gulay, ay mahina kang Kristiyano. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi rin to text panlaban sa mga vegetarians. Hindi ito ang ibig sabihin. Ibig sabihin ito, meron sa kanilang kaalaman at sa kanilang aplikasyon ng kanilang kaalaman o kakulangan nito, ganon ang kanilang nagiging kalagayan. Sa kanyang kaalaman, and that is the strong, na sa pamamagitan ni Hesukristo, ang Kristiyano ay binigyan ng kalayaan na hindi na siya sakop ng dietary laws na ibinigay sa mga Hudyo noong lumang tipan. So yes, pwedeng kumain ng walang kaliskis. Yes, pwedeng kumain ng baboy. Yun yung strong. Pero yun namang weak, maaaring sa kanyang background at medyo naguguluhan yung ilan dito dahil hindi naman totally given sa strict vegetarian diet ang mga Hudyo. So maaaring may ibang or maaaring hypothetical ang pinipinta rito ni Apostol Pablo. Pero sa kanya, dapat gulay lang. Pag kasi kumain ka ng karne, masyadong masarap, at pag masyadong masarap, karnal. Merong ganun. Meron ganun, pag masyadong masarap, karnal. So dapat gulay lang para parang asceticism, talagang kailangan pahirapan mo yung sarili mo, puro gulay, yun yung mas malapit kay Lord. At yun ay dulot ng kanyang kahinaan at kakulangan ng kaalaman at tamang aplikasyon nito. So naroon ang pagkakaiba at merong panganib na magkaroon ng division at merong panganib na magkaroon ng pagtatalo sa loob ng iglesia. Ano ang utos sa both weak and strong? Welcome him. Yakapin, i-welcome, maging loving and maging patient and maging kind.
I-welcome natin sila at maging mapagpasensya tayo sa kanila. Kung sa biyaya ng Diyos tayo sa sitwasyon o sa issue ay nahalalagay sa malakas na kategorya, ay i-welcome natin, and in love with patience ay pagtulungan natin at pagministeryuhan natin ang ating kapatid sa Panginoon. It may take time for them to grow and understand. Maniwala ho kayo mga kapatid, as I have said kanina, isa ito sa mga illustration ko, ang doctrine of election. Hindi ako nagsimula sa pagiging Kristiyano ko na naniniwala sa doctrine of election. Actually, nakikipagtalo ako sa teacher ko noon sa Bible school dahil sa doctrine ng sovereignty ng Panginoon. Ayokong pumayag. Sabi ko, kahit ang isda na nakakulong sa aquarium ay malaya pa rin sa loob ng aquarium. Pero salamat sa Diyos, hindi tayo isda. At ang Diyos ay soberano maging sa bawat langoy ng bawat isda. So hindi ko agad tinanggap. Nire-resist ko, nilalabanan ko. Isa sa mga dahilan, kasi ang kinalakihan ko ay doktrina na ayaw, laban. Pangalawang dahilan, pride. Gusto ko ako ang nagdidesisyon. Hawak ko. It took time. Salamat sa Panginoon, sa ilang teachers ko sa Bible school na salamat sa Diyos kay Brother Arnel Alcidia, hindi niya ako pinatulan kahit tumataas na yung boses ko. At yung aming teacher na yon, napakamalumanay at malumanay pa rin niyang sinagot yung mga tanong, and he, sa biyaya ng Diyos, nakikita ko rito kung paano niya in-apply as a strong Christian, welcomed me as someone who is weak. At minagministeryohan niya kami. After some years, muli, hindi days, hindi months, years, sa biyaya ng Panginoon, ay niyayakap ko ng doktrina ng pagiging soberano ng Diyos. Oo, maging sa kaligtasan at paghirang ng Diyos ng mga maliligtas. It took years. Now, kung sa akin, sa ilang mga bagay, it took years. Maging mapagpasensya rin naman tayo sa iba. Again, sana makita nyo, pagdating sa gospel, teka muna, Brad, i-correct kita dyan. Napipilipit ang gospel. Iko-correct kita agad dyan dahil delikado yan, maaaring magdala yan sa iyo sa impyerno. Okay? Pero may mga bagay na upo tayo, pag-usapan natin, kapatid, pag-usapan natin, pag-aralan natin, pag-pray natin, pag-usapan natin, pag-aralan natin. And sometimes it may take time. Sabi ko nga sa inyo, meron kaming tagapagturo, sabi niya, it took me 15 years para yakapin ng buo yung doktrina ng paghirang ng Panginoon sa kaligtasan. So rather than passing judgment or particularly to despising yung mga kapatid natin sa Panginoon na may kahinaan sa mga ganong lugar, nawa tayo ay masumpungan na lovingly welcoming them and ministering to them. Isa sa halimbawa na naalala ko, hindi ko alam kung lapat na lapat, pero napakagandang halimbawa sa Acts chapter 18. Sa Acts chapter 18, may masusumpungan tayong tatlong karakter. Una ay yung mahusay na mangangaral, si Apollos. Pero may kakulangan si Apollos. At nung nakinig, yung dalawang mananampalataya kay Apollos, teka muna, may kulang itong taong ito. So basahin natin, Acts chapter 18 verse 24. Anong sabi? And a certain Jew named Apollos, born of Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Wow, what a statement na ang Diyos mismo ang nagsabi sa pamagitan ni Lucas na itong si Apollos is eloquent and mighty in scripture. Pagdating sa verse 25, so muli, eloquent, mahusay magsalita. May alam ba sa Bible? Mighty in Scripture. Pero merong lugar na may kulang siya. May lugar na mahina siya. Ang sabi, this man was instructed in the way of the Lord, that is the Lord Jesus Christ, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John.
So, okay, may alam siya, pero kulang. Anong sabi sa verse number 26? And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, anong ginawa nila? They took him unto them. They received him. Tinanggap nila. And expounded unto him the way of God more perfectly. And salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito, mabilisan ng biyaya ng Diyos kay Apolos at mas naunawaan niya ng mabilisan. At ano naging resulta? And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote exhorting the disciples to receive him. Sinulatan nila, tanggapin niyo itong si Apolos. Who? Si Apolos, when he was come, helped them much which had believed through grace. Naging malaking tulong na siya. For he mightily convinced the Jews and that publicly showing by the scriptures that Jesus was the Christ. So hindi nila, pambihira, may kakaiba dito, alis ka dito. No, tinanggap nila at pinagministeryohan nila. At naging malaking biyaya sa iglesia. Verse number 2, Romans chapter 14. For one believeth that he may eat all things, and another who is weak eateth herbs. Again, ang exhortation ni Apostol Pablo is that we receive them. Mayroong mang pagkakaiba, tanggapin pa rin natin, mahalin pa rin natin bilang mga kapwa mananampalataya. Verse 13, let not him that eateth despise him that eateth not. So yung kumakain, which is the strong, wag daw i-despise yung hindi kumakain, which is the weak. Pero hindi lang yun. And let him that eateth not, yung weak, judge him that eateth, yung strong. Bakit daw? For God received him. So narito, ang unang sabi ni Apostol Pablo, paalala niya, una niyang pinaalalahanan ay yung malalakas. At again, nahandoon patuloy sa verse 1, ang unang binigyang paalala ay yung malakas. Sa verse number 3, ang binigyang paalala ay yung malakas. Nakita na sana natin, may mas mabigat na responsibilidad, yung may maturity sa pananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung daw strong, yung kumakain, do not despise. That means do not neglect. Do not disregard. Huwag mong ituring na walang kwenta. Huwag mo sabihin, ay, bahala ka dyan. Basta may liberty ako. Wala akong pakialam sa'yo. Basta gagawin ko yung kalayaan ko na meron kay Kristo. And muli, ito yung example na nabasa natin nakaraang Sunday sa 1 Corinthians chapter 8. Pagdating sa mga bagay na inialay sa mga Diyos-Diyosan, ang sabi ni Apostol Pablo, balikan lang natin verse number 7. However, not all possess this knowledge, but some through former association with idols eat foods as really offered to an idol, and their conscience being weak is defiled. Again, sa kanila, sa atin, yung bato na yon ay bato lang. Magandang bato, pero bato lang. Meron talaga mga tao, totoong Kristiyano, sa kanila, Diyos-Diyosan yun. At dahil Diyos-Diyosan yun sa kanila, yung pagkain ni alay doon, merong para sa kanila may epekto. Because they're weak. Pagdating sa verse 8, food will not commend us to God. We are not worse off if we do not eat, and and no better if we do. Teka muna. Gusto kong maalaman nyo, sabi ni Apostol Pablo, yung pagkain inalay sa Diyos-Diyosan, pag kinain mo yon, hindi ka mas mabuti. Pag hindi mo kinain din yon, hindi ka rin mas mabuti. Verse 9, but take care that this right of yours, meron bang right, meron bang liberty? Meron. Pero mag-ingat daw tayo that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. Na maaaring yes, may kalayaan tayo. Pero mag-ingat tayo na baka maging katitusuran ito sa mahihina. For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will he not be encouraged if his conscience is weak to eat of food offered to idols? Halimbawa, merong malakas na Kristiyano, alam niya, walang Diyos-Diyosan, wala namang epekto yun, kumakain siya. Tapos nakita nung mahinang Kristiyano, sabi niya, ba't kumakain si Brad doon? Tapos tinawag, uy, halika dito, sarap po.
Di ba inalay yan? Hindi, wala yan. Hindi naman totoo yan. Hindi kasi di ba yung mga Diyos sinasamba namin? Hindi, wala yan. Sige, tikman. Sige na nga. Anong sabi ni Apostol Pablo? Verse 11. And so by your knowledge, this weak person is destroyed. Na pag-uwi niya sa bahay niya, Diyos ko, ba't ko kinain yun? Inalay yun sa Diyos-Diyosan eh, ba't ko kinain yun? Durog na durog siya. Kasi para sa kanya, totoo yung Diyos-Diyosan. Nakuha niyo? Ang sabi, verse number 11, so by your knowledge, this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died. Kapatid mo siya sa Panginoon. Dahil nagkulang tayo sa discernment. Naging masyado tayong bayani ng ating Christian liberty. E nawasak natin yung kapatid natin. Kapatid natin. Kaya ho, si Brother Paul pag tinanong, Brother Paul, hindi ako King James only. Hindi ako King James only. Pero kung si Brother Paul ay may invite sa church, na ang church ay King James only, hindi ako magko-quote mula sa ESV. At pag ginawa ko yun, wala na. Hindi na sila makikinig sa preaching. Magkakatisod-tisod, magiging malaking problema. Imbis na may kalayaan ba ako? Meron. Pero hindi ko aabusuhin. Again, pwede natin i-apply sa maraming mga pagkakataon. Ano nangyari? Verse 12. Anong nang resulta? Thus, sinning against your brothers and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. Yes, hindi naging kasalanan sa iyo na kainin yun. Pero naging kasalanan na hindi natin naingatan yung ating kapatid na may kahinaan. Verse 13. Therefore, sabi ni Pablo, if food makes my brother to stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble. To translate it in a wider, kung yung kalayaan ko ay makakatisod sa kapatid, hindi ko i-exercise yung kalayaan ko. And ito yung eksaktong naisip ko nung nakita ko sa social media, yung isang kapatid natin sa Panginoon, purihin ng Diyos sa kanyang ministry, talaga pinagtatanggol niya ang pananampalataya. Pero tingin ko, sumobra siya nung nag-post siya ng isang picture. Sabi ko, pampihira. Yes, malaya kang gawin yan, pero bakit mo kailangang i-post sa social media? Na alam mo, napakaraming Kristiyano ang tingin dyan ay masama. Hayaan mo na lang sa loob ng sayong sariling kwarto. The strong believer should be conscious and considerate of the weak brother. At kung kinakailangan, kagaya ni Apostol Pablo, ay ating sikilin yung ating sariling kalayaan alang-alang sa kapatid natin sa Panginoon. Now, hindi lang yun. Ang sabi sa verse number 3, kailangang huwag i-despise yung mananampalataya na mahina, kundi sa kabilang banda, hindi naman daw i-judge yung mahina, yung malakas. Not only the strong, but also the weak. May tendency ang mga weak brethren na mag-react in a wrong way. And that is to judge yung mga strong brethren. Anong meaning nung judge? To separate or to isolate? O yung word to judge is in a legal sense ay nagre-refer sa finding an accused person guilty. Pakasalanan yan eh. Kaya ganyan yan eh. At madalas, ito ang delikado, hinahatulan agad na hindi mananampalataya. Ligtas ba yan? Ba't gumagamit siya na ibang version ng Bible? Ligtas ba yan? Bakit naka-shorts, hindi laging nakapantalon? Ligtas ba yan? Yung Kristiyanong babae na yan, bakit nakapantalon, hindi laging nakapalda? Ligtas ba yan?
nagpupunta sa sinihan eh. Hindi Kristiyano yan. Muli mga kapatid, pwedeng dumulas naman sa matinding mapanghatol na kaisipan ang mga mahihinang mananampalataya. Parehong may responsibilidad ang Kristiyanong malakas at ang Kristiyanong mahina. Naalala ko ho, meron akong napakinggan ng mga ngaral. Ang sabi niya, yung mga televisions, mga TV sa bahay niyo, televisions, that's the devil vision. That's the devil vision. Nakulang na lang utusan niya ang lahat ng tao sa loob ng church na itapon ang mga TV. Sayang. Ang punto ay ito. Hinahatulan niya ay itong mga tao na maaari sa kanila. Well, hindi ito masama. Ito ay may pagkakataon, ang pamilya ay nanonood at nagkakaisa, nagkakaroon ng libangan. Now, paalala, may pagkakataon talagang pwedeng maging instrumento ng kalaban ang telebisyon. Pero wala tayong karapatan at walang presensya si Brother Paul na utusan ang mga Kristiyano, itapon niyo lahat ng inyong TV. Kung itatapon niyo lahat ng TV, isama niyo na ang cellphone. Kung sasama mo ang cellphone, pikit na lang tayong lahat. Again, anong punto? Anong sabi ni Apostol Pablo? Bakit siya kailangang tanggapin? Bakit ako maaaring malakas or mahinang Kristiyano, yung malakas tatanggapin yung mahina at yung mahina tatanggapin yung malakas? Anong binigay na rason ni Apostol Pablo? For God hath received him. So that's the primary determining factor. Yes, maaaring may pagkakaiba tayo sa ilang mga bagay-bagay. Maaaring sa ngayon, ako ay cessationist, ikaw ay continuationist, pero kung ikaw ay tinanggap ng Panginoon, kapatid kita, kailangan kitang katanggapin, pero pag mimiministeryohan kita. Maaaring may difference tayo sa eschatology. Maaaring may difference tayo sa ilang mga bagay-bagay. Maaaring sa mga preferences, Bible version or whatever. Pero kung ikaw ay tinanggap ng Panginoon, kailangan kitang tanggapin. At kailangan ko mag-exercise ng discernment at pagmamahal bilang Kristiyano. Lalo't higit bilang isang iglesia. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon na mai-apply ang mga bagay na ito. Tayo po yung manalangin. Okay naming Diyos, aming Ama sa langit. O Diyos, salamat po sa dakilang kaligtasan. At salamat din po, O Diyos, sa mga biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. At isa sa mga dakilang biyaya ng kaligtasan ay ang kalayaan namin na meron kami kay Kristo. Purihin ka, Panginoon, sa mga bagay na nai-enjoy namin dahil kay Kristo. Ngunit nawa, Panginoon, lalo na sa mga mananampalataya na nahandoon ng maturity, nahandoon ng knowledge. Tulungan mo po, Panginoon, na lalong maging discerning, maging loving, maging humble sa pakikitungo sa mga kapatid din naman namin na maaaring may kahinaan, kakulangan sa ilang mga bahagi o sa kaalaman. Lord, tulungan mo rin naman po nawa ang mga kapatid namin o mga kapatiran o kami, O Diyos, na maaaring may kahinaan sa iba't ibang mga areas na hindi maging mapanghusga. Sa ilang mga kapatiran namin na maaaring doon ng kalakasan at maturity sa kanila. Tandaan namin, O Diyos, na ang pagkakaisa namin at pagkakapantay-pantay namin na ito, kami ay mga makasalanang tinanggap mo. Tinanggap mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At tulungan mo nawa kami, Panginoon, na magsimula sa katotohanan na yun. Sa pakikitungo namin sa aming mga kapatid na maaaring meron kaming ilang mga hindi pagkakasundo. Ama, may apply nawa namin ito na may pagmamahal. May apply nawa namin ito na may katapatan. At tulungan mo po at ingatan mo po lalo nang yung iglesia sa dakong ito
Na Lord, hindi may kompromiso ang katotohanan. Pero mahalin ang mga kapatiran. Ama, salamat po sa iyong mga paalala. At ikaw pong patuloy na gumabay sa amin, maging sa aming pag-oobserba ng banal na hapunan. Tulungan mo kami sa pag-aalaala sa aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.